Sina Valentino Paulino, Jeneline Pizarro, Ellen Carantang, Cherilyn Tawagon at John Mark Barrientos ngayon ay minabuting manirahan sa pangangasiwa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal mula lang sila ay masikote ng mga otoridad. Ang kanilang mga kasama ang nahiwalay na Morong 38 na pinakawalan ng korte bilang bahagi ng pinakitang sinseridad ng gobyerno para matamo ang kapayapaan ay hindi umamin na sila'y kasapi sa komunistang grupo. Ang 5 lamang sa mga ito ang mga nagpakatotoo na umamin dahil sa gusto nilang mamuhay ng normal sa ating lipunan. Kaya't nananawagan sila sa kanilang mga kasamahan na itigil na nila ang armadong pakikibaka. Narito ang kwento ng isa sa 5 Morong returnees, si Cherilyn Tawagon. Ayon sa kanyang kwento, pumasok siya ng taong 2000 sa kilusan ng komunistang grupo sa lalawigan ng Quezon. Naging P4 po ako doon. P4. Ano yung P4? Yung pang siya po ang sumusuporta sa pagkain, sir. Tapos ako ang namamahala kung anong pangangailangan ng mga kagamitang pang militar, pang medical, mga ganun po klaseng mga pangkalinisan. Nakakasama ka ba sa armadong pakikibaka? Nakakaroon ka ng pagkakataon na makipagbarilan din? Opo. Ang dami na pong... Opo. Ayon pa kay Cherilyn, siya ang ipinadala ng kanilang kilusan sa Morong Rizal para sa pagsasanay bilang manggagamot ng kanilang grupo. Nasa ika-6 na araw na ang kanilang seminar nung mahuli sila ng mga otoridad. Yung pinadala po ako ni Kalala doon para mag-training ng medical po. Para yung nag-medical na rin ako sa bundok, nakatapos na ako doon ng isang medical. Ito daw po ay pinaka-anong pagtitraining para... Final na po yan. Tapos pagpunta po namin, pagbalik po namin, pag-graduation, ituturo naman namin sa mga kasama. Ganun po ang gagawin namin. So yung mga nagtuturo sa inyo talaga noong panahon yon ay mga tunay na doktor pero nasa legal sila? Opo. Sino-sino po yung mga nagtuturo sa inyo? Doktora Clamor po. Tsaka si Alex, si Montes po. Yun po ang dalawa. Buong linggong yon sila nagtuturo sa inyo? Okay. At pagkatapos? Pag po yung may-ari po ng bahay ay dumadating, tinatago po namin yung librong tinuturo sa amin, tinatago po sa silong para hindi alam ng doktora doon mismo. Kasi yung may-ari ng bahay, alam po namin, direktor yun ng PGH . Alam ba nila ng doktorang yun ang ginagawa nyo ron? Hindi po. Kasi ang alam nila mga po kami, mga health workers lang po. So ang pagkakaalam talaga sa inyo ng doktor na may-ari ng bahay na tinutuluyan ninyo, talagang mga legal kayo ng gobyerno ng mga health workers. Yun po ang alam sa amin. Pero nung kayo habang nagtuturo sa inyo ng inyong misyon, pag pumapasok siya, ibig sabihin, binabago nyo yung pinag-uusapan? Opo. Ganun po ang namin doon. Dahil pag may kasi po pag nandiyan si doktora, may bantay po kami. Ay nandiyan si doktora, tago niyo yung mga libro niyo. Ganun ginagawa. Ganun ginagawa namin para hindi po alam ni doktora. So nung panahong ilang araw na yon nung mahuli kayo? 6 po. 6 days. So mag-graduate na kayo? Opo, mag-graduate na po kami. So ano ang inaasahan yun sa graduation ninyo yon? Inaasahan po namin, pagka-graduate namin, di kanya-kanya na po kami punta ng area namin. Ganun po ang namin. Tapos pagka-area na ituturo namin sa mga kasamahan namin. Tapos diretso kami sa mga masa para mga masa naman namin tuturuan. Sa graduation ninyo, sino inaasahan yung matataas na tao na kilala sa lipunan ang inyong magiging speaker? Si Lisa Masa po, tsaka si Sator. Yung dalawa pong yun. Yun po ang sinabi ni Kachacha . Yung po ang darating sa amin. So, talagang kasama sila sa kilusan? Opo, sila po ang sumusuporta sa amin. Yun po ang sabi ni Kachacha, sila ang nagsusupport sa amin sa pagkain. Hindi ko pa naman tunay na pangalan ni Kachacha, hindi ko alam . Pero tanda ko yung mukha niya. Si Kasa Turo lang pangalan sa inyo sa kilusan? Yan lang, yan din po. Talaga. So, hindi ka nagsisisi na ikaw nagbalik loob sa pamahalaan? Ay, hindi naman po kasi masaya na rin po ako na nagbagong buhay na ako dito at yung mga anak ko nakapag-aral na po ng diretso. Hindi po nung ako na sa kabundukan, napapahinto. Gawa ng pagminsan ililipat ng ibang lugar, ganun. Wala nagpumilit sa inyo? Hindi ba kayo pinilit ng mga sundalo? Hindi ba kayo tinakot ng mga sundalo para kayo ay umamin at magbigay ng mga detalyeng ganito?
Ay, hindi po kami tinatakot. Kusan loob po namin na kami magsabi ng katotohanan. Anong masasabi mo ngayon sa mga ayaw pa rin umamin na sila'y kabilang sa inyo at ayaw pa rin lumagay sa tahimik? Sana yung mga kasamahan dyan, umamin naman na kayo para kayo magbagong buhay na hindi yung tinatago pa ninyo kung ano ang katotohanan nito, na talaga naman tayo yung magkakasama ng dati. Nag-aral tayo ng medical, kayo pa mismong nagturo yung iba. Sana naman iano na ninyo ang katotohanan. Wag ninyong itago ang buong katotohanan na kayo ay dating MPA din. Yan ang mga pahayag ni Cherilyn Tawagon na inamin na ang training na kanilang ginawa sa bayan ng Morong Rizal ay hindi para sa mga legal na tinaguriang health workers, kundi para sa mga manggagamot na mga unit ng mga rebelling NPA sa Luzon. Silang lahat ng mga naaresto na tinaguriang Morong 43 ay kabilang sa National Health Bureau ng National Military Staff at Regional and Provincial Medical Staff ng CPP-NPA. Silang lahat ayon sa kanyang pahayag na nasa listahan ng Periodic Status Report ng mga mapanganib na grupo at may dating record na ng iba't ibang kasong krimen. Sila ay gumagamit ng iba't ibang pangalan na nagpapatunay ng kanilang panlilinlang at paglito sa mga otoridad. Hanggang sa susunod na Sabado, aming ipagpapatuloy na iparirinig sa inyo ang kwento ng ilang panilang mga kasamahan. Gayon din ang naging karanasan ni Commander Liway na pumasok sa Kilusan noong taong 1980. Nahuli noong taong 1982, nakulong ng 3 buwan, nakalaya, subalit paglaya niya muli itong namundok. Pagkatapos ng 1986 People Power Revolution, sumuko sa pamahalaan at pumasok sa pagiging sundalo. Antabayanan ang mga totoong kwentong yan ng Morong Returnees sa susunod naming pagtatanghal. Ito ang katotohanan! Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Dito sa DZRH at RH TV. Ito ang katotohanan!